mainit na balita ngayong tanghali. Panukalang National Identification System aprobado na sa komite ng Kamara. Panukalang tanggalan ng tax exemption sa mga telecommunications at broadcasting companies tinatalakay sa lower house. Pangulong Duterte tiwala sa kakayahan ng bagong talagang DNR Secretary Roy Cimatu na pangalagaan ang kalikasan at maisaayos ang operasyon ng minahan sa bansa. Presyo ng commercial rice sa merkado, tumaas ng piso kada kilo. Singil naman sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong buwan. Pangulong Duterte magtutungo sa Cambodia ngayong araw para dumalo sa World Economic Forum sa Cambodia. At fighting Senator Manny Pacquiao, todo ensayo na para sa nakatakdang laban kay Jeff Horn sa Hulyo. Magandang tanghali, unanimous ang naging botohan ng House Committee on Population and Family Relations sa pagsasabatas ng substitute bill sa pagkakaroon ng National Identification System. Ayon kay Committee Chairperson Sol Aragones, walang tumutol na mambabata sa panukalang batas. Sa ilalim ng panukalang batas, lahat ng government-issued ID ay pag-iisahin na lamang upang maiwasan ang korupsyon sa mga transaksyon sa pamahalaan. I-require rin ang lahat ng Pilipino na magparehistro sa isang central system na pangangasiwaan ng Philippine Statistics Authority. Ang isang rehistradong Pilipino sa National ID System ay bibigyan ng isang card number na valid habang buhay. Inaasahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT na maipapatupad na ang National Broadband Plan sa susunod na taon. At makakausap natin sa telepono si Joyce Balancio para sa detalye ng ulat na yan. Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Flor. Pinupulido na nga ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang National Broadband Plan na maaaring maging daan, Flor, sa pagkakaroon natin ng free internet access sa buong bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Science and Technology na kasalukuyan pa rin ginaganap ngayon, sinabi ni DICT Undersecretary Dennis Villorente na tinatarget na lang maglabas na ng formal broadband plan sa Hunyo. Dadaan ang nasabing plano sa isang feasibility study sa loob ng 6 na buwan kung saan pag-aaralan ang iba't ibang business models at uri ng mga teknolohiya na maaaring akma sa pangangailangan ng bansa. Matapos nito, Flor, ay sisimulan na nila ang unang implementasyon ng broadband plan sa 2018 at inaasahan ang full implementation sa 2019 hanggang 2020. Ayon kay Committee Chair Senator Bam Aquino, kailangan na mapulido sa lalong madaling panahon ang detalye ng broadband plan para matakda na ang kinakailangang budget nito. Humingi naman ng suporta sa Senado ang DICT at sinabing maghahain din sila ng draft bill ng DICT Development Act para maipasa bilang batas. Yan muna pinakuling balita mula dito sa Senado. Floor? Joyce Balancio nagulat mula sa Pasay City. Tinatalakay ngayon sa lower house ang panukalang tanggalan ng tax exemptions ang mga telecommunications at broadcasting companies. Para sa detalye, mag-uulat sa pamamagitan ng telepono si Nel Marabuhok mula sa House of Representatives. Nel. Lord, sinimulan ng talakayin ng House Committee on Ways and Means ang House Bill number 5089 o pagkaalis ng lahat ng tax exemptions at mga insentibo na ibinibigay sa mga telecommunication company. Maging ang HB number 544 o tungkol sa pagpapataw ng buwis sa mga telephone, telegraph at telecommunications companies. Ayon kay Navotas Representative Toby Chanco na siyang nagsusulong ng panukalang batas, panahon na anya upang tanggalan ng tax exemptions ang mga franchise holders. Partikular na pinatatanggal ang 25 years tax-free importation ng mga electronics and equipments ng telcos at mga ibinibigay na tax exemptions ng mga city at provincial government units. Sa pagdinig, ipinanukala naman ni Congressman Eugene De Vera na tanggalan rin ng exemptions sa mga broadcasting at radio companies. Ngunit ito naman ay tinutulan ni Congresswoman Sharon Garin. Sa ngayon ay patuloy ang pagtatanong ng mga mambabatang sa mga stakeholders sa pagdinig. Floor? Nel Maribok nagulat mula sa House of Representatives.
Tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte sa kakayahan ni retired General Roy Cimatu bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. May report si Miresol Abugadil. Tiniyak ng Malacanang na tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte sa kakayahan ng bagong talagang Environment Secretary na si former AFP Chief of Staff Roy Cimatu. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, naniniwala ang administrasyon na kayang balansehin ni Cimatu ang interes sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapahintulot ng maayos na operasyon ng pagmimina. He said that he felt that this General Cimatu extraordinarily gifted for the task of balancing environmental concerns with mining operations concerns. Samantala, nilinaw naman ng palasyo ang pahayag ng Pangulo ukol sa umano'y lobby money kaugnay ng pagkaka-reject ng Commission on Appointments kay Gina Lopez. You know, the President did say last night that when he said lobby, it's not necessarily money. I mean, he clarified himself. He said that when he said lobby, people automatically assumed that there was an exchange of money. But he said basically that lobby is a legal thing that you can actually exercise in order to persuade one's particular position. Dagdag pa ng Malacanang, ang lobby aniya na tinutukoy ng Pangulo ay lehitimong paraan ng panghihikayat o pang-iimpluwensya sa mga partido. It wasn't financial exchange, not necessarily financial exchange, but that there was a lobby. In other words, a persuasion, Legitimate pressure from interested parties. Siyempre, it's all in general, hindi ba? Miresol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, nais alamin ni Senator Bam Aquino kung paano ginagawa ang secret balloting ng Commission on Appointments sa kumpirmasyon ng isang itinalagang kalihim ng ahensya ng pamahalaan. May kaugnayan ang hakbang ni Aquino sa hindi pag-aproba ng CA sa appointment ni Gina Lopez bilang kalihim ng DNR. Ayon kay Aquino, layunin ng investigasyon na magkaroon ng accountability sa resulta ng botohan at hindi upang alamin kung sino-sino ang bumoto o hindi bumoto kay Lopez. Bukas din ang senador na talakayin ang issue ng umano'y lobby money sa CA bagaman hindi ito kasama sa inihain niyang resolusyon. Ako kasi ang tingin ko yung transparency and accountability mahalaga at yung boto namin sa kahit anumang batas, kahit anumang desisyon, yan yung rason kung bakit kami nandito eh. Diba? So I think it's important we push for transparency. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary si Margo Justiniano Uson o mas kilala bilang Mocha Uson. Wala pang inihahayag ang Malacanang sa magiging papel ni Uson sa PCOO. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medialdea, aalisin na si Uson bilang board member ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB dahil sa kanyang bagong appointment. Kilala si Uson na masugid na taga-suporta ni Pangulong Duterte at tumulong sa kampanya noong 2016 national elections. Sa iba pang mga balita, pinahayag ng bago talagang Bangko Sentral Governor Nestor Espinilla Jr. na magsasagawa siya ng mga reforma na lalo pang magpapatatag sa financial system ng bansa. May report si Moa Docson. Nakahanda ang bagong talagang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magpatupad ng mga reforma sa polisiya ng BSP kung kinakailangan. Ito ay upang masiguro na magiging akma at matatag ang financial system para sa kapakanan ng bansa. We're also very interested in reshaping our financial system so that it is going to be more responsive to the broader economy. Titiyakin rin ni Espinilla na maipagpapatuloy ang mga polisiya na pinairal ni outgoing BSP Governor Amando Tetangco na itinuturing niyang mentor. Nagpasalamat si Espinilla kay Tetangco dahil napanatili nitong matatag ang katayuang pinansyal ng Pilipinas sa loob ng maraming taon. Mas lalo ring hihigpitan ni Espinilla ang pagpapatupad ng financial security measures laban sa masasamang elemento na maaring sumira sa integridad ng sistemang pinansyal ng bansa. Kabilang na dito ang pagpapalakas sa Anti-Money Laundering Council. Continuing what we have been doing in our constant surveillance of the monetary and financial system,
to make sure that it is resilient and stable. Nakatakdang palitan ni Espinilla si Titanco sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Manila. Ilang araw matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Senador Tito Soto tungkol sa mga solo parents, tila nagbago na ito ng tono at ngayon ay isusulong na ang pag-amyenda sa batas na makakatulong na malaki sa mga solo parents sa bansa. May report si Joyce Balancio. Nakipagpulong kahapon sa opisina ni Majority Floor Leader Senator Tito Soto ang grupo ng solo parents upang humingi na suporta ukol sa pag-amyenda sa Republic Act 8972 o ang Solo Parents Welfare Act. Ayon kay Senator Soto, isa itong pahiwatig na dapat nang kalimutan ang naging controversial na issue sa confirmation hearing ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo kung saan may nasabi siyang biro na umani ng batikos sa publiko. It's blown out of proportion, but it's a blessing in disguise that it is blown out of proportion because now there is more attention to it, and we can rally Congress, we can rally the Senate into seriously looking at the amendments that they are proposing, which I think are very laudable and important. Ayon kay DSWD Central Office Solo Parents Organization President Karina Javier, nais nila magkaroon ng mas maraming benepisyo ang mga single parent sa ilalim ng naturang batas. Kabilang na dito ang discount sa produkto katulad ng gatas, vitamins, supplements at gamot. Gayon din sa binabayarang hospitalization, laboratory fees, school supplies at iba pa. We want to have this law, RA 8972, amended within the year if possible. This amendment will grant additional benefits and privileges to solo parents and our children. And alam naman natin, majority ng solo parents kababaihan, majority mahirap, underemployed, uneducated. Tiniyak naman ni Senator Soto na isusulong niya sa Senado ang mga hinihiling ng solo parents. Aniya agad siyang bubuo ng draft bill na maaring i-consolidate sa iba pang proposed amendments sa Solo Parents Welfare Act. Is that we will seriously look into the plight, their plight, and work on it and ask for the support of the other members of Congress. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nais ni Department of Justice o DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na pawalang bisa ang kontrata ng Tagum Agricultural Development Company o TADECO sa pag-upa sa lupain ng Davao Penal Colony dahil lugi dito ang pamahalaan. May report si Nel Maribo. Inirekomenda ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipawalang bisa ang naging kasunduan sa pagitan ng Bucor at TADECO. Batay sa investigasyon ng DOJ, questionable ang naturang joint agreement at inutusan na niya ang Bucor na gumawa na ng kaukulang aksyon. The best and the fastest way is for the President to cancel this contract. Para naman kay House Speaker Pantaleon Alvarez, lugi ang pamahalaan sa pinasok na kontrata. Dapat umanong magbigay na mahigit 106 million pesos ang TADECO sa pamahalaan base sa list rate na umiiral ngayon na 25,000 pesos per hectare. Mula sa mas mababang 26.5 million pesos na taunang share lamang nito na nakasaad sa kontrata. Hindi rin umano makatwira ng ibinibigay na bahagi ng kita ng TADECO sa Bucor kada kahon ng saging na 1 peso at 80 centavos. Labag din anya ito sa konstitusyon kung saan lumagpas na sa 50 years na limitasyon ng kontratang ito na nagsimula noong 1969. Gayon din humigit na umano sa 1,000 hektarya ang inuupahan ng TADECO. Sagot ng TADECO, ilang administrasyon na ang nag-review at nag-aproba sa kasunduan. Daang milyong piso na rin umano ang naibigay na nila sa Bucor noong nakaraang taon. Are you talking of the rental? Oh, I see what you mean. Yes, sir. Yeah, going back to the rental. Rental, okay. Rental. So, I think it's clear that it's not really a JVA. It's not a joint venture agreement. It's a rental. Ipagpapatuloy ng komite ang investigasyon at pagkatapos nito ay maglalabas ng rekomendasyon kung sino mga dapat na managot sa umano'y maanumalyang transaksyon na ito. Ang TADECO ay pagmamay-ari ng pamilya ni Davao del Norte Representative Antonio Florendo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ni-refer na ng plenaryo sa House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.
Samantala, pinag-aaralan pa ni House Speaker Pantaleon Alvarez kung maaari i-endorse ang impeachment complaints laban kay Vice President Leni Robredo at Ombudsman Conchita Carpio Morales. May report si Leslie Longbowen. Sa deliberasyon ng House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, maaaring maantala ang pagdinig dito dahil na rin sa paparating na budget season at State of the Nation address ng Pangulo. Marso nang ihain ni Magdalo Representative Gary Alejano ang impeachment complaint. Kabilang sa mga sumusuporta rito si Albay Representative Ed Selagman. The complaint is sufficient both in substance as well as in form. And the committee must conduct the hearing as mandated by the Constitution. Samantala, bukas naman si House Speaker Pantaleon Alvarez sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Wala naman akong sinasabi na na talagang magpa-file ako. 'Di ba? Kaya sabi ko noon, pag-aaralan ko. Ngayon kung meron namang substance, bakit hindi? Kinumpirma rin ng House Speaker na kinukumbinsi siya ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC upang i-endorso ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Totoo yan, pinapa-endorso nila sa akin. Kaya lang sabi ko nga, pag-aaralan ko rin niyang mabuti. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Bibiyahin na patungong Cambodia ngayong hapon si Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa World Economic Forum. At mula sa Malacanang may report si Rosalie Coz live. Yes, Rosalie. Alas 3:30 mamayang hapon nakatakda ang departure ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang delegasyon mula sa Pilipinas patungo sa Cambodia, kung saan mananatili siya roon ng 2 araw upang dumalo sa World Economic Forum. Makakasama ng Pangulo ang nasa 700 leader mula sa mga business, government at civil society groups ng iba't ibang bansa. Bilang isa sa mga panauhing pandangal at chairman ng 2017 ASEAN, magbibigay ng talumpati si Pangulong Duterte sa World Economic Forum hinggil sa nangyayaring progreso at mga kinakaharap na hamon ng ASEAN Economic Community. Magbibigay din ito ng mensahe para sa mga kabataan sa ASEAN and the Youth Agenda. Bukod dito, magkakaroon din ng press conference ang Pangulo kasama ang mga international investors kung saan isusulong niya ang kanyang economic plan at Dutertenomics. Layo nitong ma-promote pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas para sa mas maraming mga mamumuhunan. Samantala lakay, sa May 15 pa inaasahang makabalik ng Pilipinas si Pangulong Duterte dahil magtutungo rin ito sa Hong Kong para bisitahin naman ang Filipino community doon. At magpupunta rin ito sa China para naman dumalo sa Belt and Road Forum for International Cooperation kung saan 28 heads of state and government ang inaasahang dumalo, kabilang na nga si Pangulong Duterte. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, lakay. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-uulat mula sa Malacanang. Susunod, presyo ng commercial rice sa merkado tumaas ng piso kada kilo. Singil naman sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong buwan. Pag-i-issue ng driver's license na may 5-year validity. Sisimulan na ng LTO sa Oktubre. At mga video ng ISIS training at Abu Sayyaf operations nakita sa cellphone ng mga nasawing ASG member sa Bohol. Magandang balita, bababa ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan at sa Hunyo. May report si Mon Hoxon. Magtatapos na ngayong buwan ang ipinatutupad na dagdag singil ng Meralco kaugnay ng Malampaya shutdown. Marso nang aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang pag-utay-utay sa halos pisong dagdag singil sa kuryente dulot ng Malampaya maintenance shutdown. Dahil dito, tinatayang bababa ang singil sa kuryente sa susunod na buwan kung hindi magkakaroon ng paggalaw sa halaga ng piso kontra dolyar. May posibilidad na since wala na yon na magkaroon ng downward adjustment for next month. Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro dahilan sa we will need to wait for the final billing for all the suppliers and what the other factors that will come into play ngayong May supply month. No?
Bukod sa inaasahang bawas singil sa kuryente sa Hunyo, bababa rin ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Mayo. Ito ay bunsod naman ng mas mababang generation charge na dulot ng murang bentahan ng kuryente sa merkado. 29 centavos kada kilowatt hour ang mababawas sa bill ng mga consumer. Yung biggest contributor sa reduction ngayong buwan ay yung pagbaba ng generation charge. Tapos yung sa pagbaba naman ng generation charge, yung charges from the IPPs and the power supply agreements both went down. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang panawagan ng Meralco sa lahat na magtipid sa paggamit ng kuryente. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Pasig City. Ipinahayag ng National Food Authority na tumaas ng piso kada kilo o 50 o 50 pesos kada sako ang presyo ng bigas o commercial rice. Ayon sa NFA, normal ang ganitong pagtaas kapag patapos na ang anihan ng palay. Sa ngayon ay naghihintay pa rin ang NFA na maaprubahan ang pag-angkat ng 250,000 metric tons ng bigas bilang karagdagan ito sa reserba ng ahensya para sa lean months o buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. Inamin ng Department of Transportation na hindi striktong naipatutupad sa Pilipinas ang batas sa road speed limit. Dahil dito patuloy sa pagtaas ang bilang ng mga aksidente sa mga pampublikong sasakyan sa bansa. May report si Joan Nano. Lumabas sa pinakahuling datos ng Global Status Report on Road Safety na isang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo kung saan hindi gaanong mahigpit na naipatutupad ang speed limit law sa mga motorista. Base sa pag-aaral ng ilang eksperto, mula sa rate of 10, nakakuha lamang ang Pilipinas ng 5 puntos sa usapin ng implementasyon ng road speed limit law. Sa record ng PNP Highway Patrol Group, simula 2013 hanggang 2015, tumaas ng higit 11,000 ang kaso ng road accidents ang naitala dahil sa kawalan ng ingat sa pagmamaneho. Bunsod nito, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Department of Transportation sa mga lokal na pamahalaan para sa pagbili ng karagdagang speed measurement devices, pagpapalagay ng mas maraming speed limit signs at pagde-deploy ng dagdag na traffic law enforcers. Kahapon lumagda ang DOTR sa isang kasunduan para sa pakikipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan hinggil sa gagawing paghihigpit sa road speed limit. With the installation of the devices, including local ordinances that will support the enforcement of speed limits through the help of that joint memorandum circular, also with DILG, DPWH, we can enforce that speed limits. Ang sinumang motoristang mahuhuli dahil sa overspeeding ay pagmumultahin ng MMDA ng 1,200 hanggang 2,000 pesos. Yung public transport is hindi mo pwedeng sabihin na it's just a hanap buhay. Kailangan ikaw naghahanap buhay, you will also ensure that buhay yung mga pasahero na iyong transport. So the reforms we're focusing at is really focusing on improving roadworthiness of the vehicles, safety and reliability of the public transport system. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inihayag ng Land Transportation Office o LTO sa pagdinig ng Senado kahapon na sisimulan na nito sa Oktubre ang pag-i-issue ng driver's license na may 5 years validity. May report si Joyce Valancio. Sisimulan na ng LTO ang pag-i-issue ng 5-year validity driver's license sa Oktubre. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services kahapon, sinabi ng LTO na kabilang ito sa nakikita nilang sagot sa license applications backlog. We have already awarded the contract to a supplier to supply 5 million cards. 5 million cards, this will address the backlog for the fourth quarter of 2016, the entire year 2017, and the first quarter of 2018. Ipinagmalaki naman ng LTO sa Senado ang dagdag na security features ng bagong lisensya. Engrave at hindi basta lang printed ang detalye sa card para masigurong hindi ito mapepeke. In our new 5-year driver's license cards, the barcode contains the picture, the photo, the biometrics or the thumbprints,
thumb and index fingerprints of the driver's license, of the driver, the history of the personal circumstances of the driver. Bagaman iniimplementa na ng LTO ang 5-year validity ng driver's license sa bisa na isang executive order, kinakailangan pa rin magpasa ng batas para masigurong tatagal ito. So bakit natin kailangan gawing batas? Unang-una, para hindi magpalit ang isip ng LTO kasi kung executive lang yan, decision, pag nag-iba na yung isip o kaya may ibang administrasyon, maaaring palitan. Kahapon inaproba na rin ng komite ni Senator Grace Poe ang panukalang pagpapahaba ng validity ng driver's license. Target ni Senator Poe na matapos na ang committee report at ma-sponsor na ito sa plenaryo sa susunod na linggo. Samantala sa Kamara, isang technical working group pa ang binuo ng House Committee on Transportation para mapag-aralan ang naturang panukalang batas. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Personal na kinausap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga magsasaka mula sa Davao del Norte na nagpiket sa Mendiola. Sinabi ng Pangulo na gagawan niya ng paraan na maibigay sa mga magsasaka ang mga lupain na umano'y sinakop ng Lapanday Food Corporation. Narito ang report ni Rosalie Cos. Nasa 200 magsasaka mula sa Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Incorporated at iba pang farm worker cooperatives at organizations ang nagkampo sa Mendiola. Arestado ang 2 lalaki matapos maaktuhan ng pulisya na gumagamit ng marijuana sa isang jeep sa Quezon City kagabi. May report si Maki Libradilla. Sugatan ng 2 undercover agent ng Quezon City Police District Station 10 matapos naman laban ng isang drug user na aarestuhin sana nito sa Barangay Immaculate Concepcion sa Quezon City kagabi. Ayon sa mga pulis, nagsasagawa ang Drug Enforcement Group ng surveillance operation sa lugar. Ngunit habang isinasagawa ang operasyon, naaktuhan ng mga ito ang 24 anyos na si Julius Christian Alcantara at 21 anyos na si Joshua Ocampo habang gumagamit ng marijuana sa loob ng pampasaherong jeep. Actually, hindi sila yung target ng ng operatiba doon. Mayroon silang binabantayan talaga doon na nasa watchlist natin. At itong nandun sa loob ng jeep, inadaanan lamang ito. Yung isa... Kalmot, mga pasa at galo sa mga braso ang tinamo ng undercover agents mula kay Julius na nanlaban ng aarestuhin ito ng mga agent. Ang suspect, todo tanggi naman sa paratang ng mga pulis. Hindi po alam yan, sir. Nakuha ng mga otoridad sa mga sospek ang isang glass tube pipe at 5 pakete ng hinihinalang marijuana na maaari umanong kakabagsak lang ng isang supplier mula sa Pasay. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Frima Soronga Gloria. Maya paugto, Frima. Maya paugto, lakayat, dakal salamat keka at maya paugto ka rin kekatamong kasambahay. Ining kekatamong balita, iba't ing miyayaliw ang lugar king kekatamong bansa. May nalakad lang early flood warning device king Balen ing Cagayan de Oro ing lokal na gobyerno bang makaiwas la king matinding pinsala na ning kalamidad. Ining report ng Jackie Estacion. Dakong danyos ang nahitabo sa bagyong Sendong ni adtong 2011 sa Rehiyon 10. Kapin sa 1,000 ang nakabsan sa kinabuhi ug 204,000 ang mga naangin na pamilya. Akip sa nakasinati sa kakusog sa bagyo ang lungsod sa Cagayan de Oro. Busa aron makatabang sa paglikay sa makalilisang epekto sa mga kalamidad, nagbutang og mga early warning devices sa probinsya. Matud pa sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, pagkahumang milabay ang bagyong Sendong, nakapatukod na sila sa unom ka flash flood warning post sa pag-ayuda sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Nakabarog kini haduol sa mga suba sa probinsya. Ang level sa tubig mutaas, so na siya yung mga idea nga kuan. Pagka moabot na siya sa critical, so mag-warning na siya. Aduna pay 5 kagipatukod na rain gauges. Ilang kondra ma'am is naa sila kaning gitawag nga project nga gina propose dere which is also one ng automatic rain gauge o kaning mga sensor kung kuan gid gilantaw ginila ang kaning
kuan sa ang lugar gid kay gamikan sa standard jud nga kuan ba para dili jud siya ataw-ataw nga. Gikalipay sa mga Cagayanon ang proyekto sa lalawigan. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Marakal kareng drug surrenderer king Region 8 ing dapat dumalan king rehabilitation aali pa mo rin milulub king rehab centers agpang king Department of Health Region 8. Ining balita ng Jeneline Gaki. Kakulangan ng mga tawo, iniinusa nga hinungdan kung kay ano nga sobra 25,000 pa lang ang mga drug surrenderer Region 8 anwaray pa ka-assess kung kinahanglan maisulod ang rehabilitation program. Sumala Department of Health, hatun bulan ng Abril may sobra 33,000 nga mga drug surrenderer sa rehiyon. Pero sobra 500 laan irang mga tawo nga nagpoproseso ang mga target patients. Asya nga 7 kayukot pala ang na-assess nga 23 nga ni inaisulod na hadulag treatment and rehabilitation center hadulag Leyte. Statistics, we can say that there are still a lot of gaps that we need to address in Region 8. In spite of this, the enormity of this problem and the complexity, we have identified 7 local government units who have developed their own initiative to address these gaps. Sumalakan DOH Assistant Regional Director Paula Paz si Jongko. Duha ka level ang assessment nga iragin bubuhat, ilabi na ang mga high-risk patient asya nga nag-iiha ang proseso. So far, ito silang mga high risk will still be reassessed again by kasi ito, in-assess lang ito sa community level. Yung high risk doon, i-reassess again ng TRC staff. Yung identified ng TRC na pinaka-high risk, yun ang ilalagay sa TRC. Hapag kaya na sumalahaira, nagbibiling na hiran pamaagi para mapalaksi ang proseso para maipatambal ang mga drug surrenderer. Jeneline Gaki, UNTV Notisyangan Bulig, Tacloban, Leyte. Bisan metong ladeng sikat ang pangbias ang magluto king Pampanga bang buwanda ing Kulinaria Pampanga. Burida rin ni naapanatili dang kilala ing lutong Kapampangan. Ining report ng Joshua Antonio. Kilala na rin Kapampangan karinda ka lang mga nyaman na putay ang timoy sisig, buro at tamalis. At bang apanatilyan lang mabiya ka rin Pilipino din putay areti. Kinawalang aguman din Kapampangan na chef ang mayayaw sa Kulinaria Pampanga. Kapag nasa Radeti ang mituro ka rin bisang mabiyasang Kapampangan dishes. Kaya baya ay tamalis sa agpangkarela, metong niyang putay ay na halos kilala din kay nakangeni. Isa sa mga advocacies namin, para ibalik yung mga gagandang recipes na galing sa matatanda at incorporate namin yung mga techniques sa mga bata para maging masigla, maging contemporary yung mga pagkain. Agpangkang Alin Lilia Bromeo ang metong karing kilalang talapagluto kin lalawigan. Mayap yay ang isa pa konsepto ng Kulinaria Pampanga, uling apanatilin na niti ding urina na lutong Kapampangan. Siyempre proud ako kasi matagal na, nung wala pang mga yan, gustong-gusto ko na makilala ang Kapampangan, pagluluto ng Kapampangan, lalo na nakakalimutan na nila. Karintutok yung bulan mananggapan lang aplikante abisang mabiyasa nung makanano ing pamaglutong Kapampangan dishes. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. At yan ang kakatamong balita, ibating miyayaliwang lugar, yung kakatamong bansa. Ibalik kay Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod, fighting Senator Manny Pacquiao, todo ensayo na para sa kanyang pakikipagsagupa sa Australianong si Jeff Horn sa Hulyo. Andy Murray at Dominic Thiem umabante na sa third round ng Madrid Open. Labing isang kindergarten pupils patay sa aksidente sa bus sa China. At mahigit 700 residente ng Baguio City natulungan sa medical, dental at legal mission ng UNTV at Members Church of God International.
Kumustahin naman natin ang ginagawang paghahanda ni fighting Senator Manny Pacquiao sa nakatakda niya laban kay Jeff Horn ng Australia sa July. Nasa ikalawang araw na ang training ng senador sa Elorde Gym sa Mall of Asia Complex. Tumagal ng 2 oras ang ensayo ni Pacquiao na nagsimula bandang 1:00 ng hapon kahapon. Pero bago nag-gym, nag-jogging muna ang world champion sa umaga sa Forbes Park. Matapos mag-gym, diretso na si Pacquiao sa Senado. 8 linggong training ang inilaan ni Pacquiao para sa kanyang laban kay Horn na idaraw sa Brisbane, Australia. Mahigit 700 taga Baguio City ang napaglingkuran sa libreng medical, dental at legal mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang report ni Bradley Robuza. Maaga pa lamang ay dagsana ang mga kababayan natin sa Igorot Park, Baguio City. Ngunit hindi para mamasyal, kundi upang sadyain ang isinagawang medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Marami sa mga ito ang mahihirap lamang at walang kakayahang makapagpagamot sa doktor. Tulad na lamang ng pamilya ni Aling Rizel. Salamat sa Diyos at natulungan kami ni Brother Eli at ni Brother Daniel sa pagpapacheck up sa akin at sa aking mga anak. Nabigyan po kami ng libreng gamot. Yung isang anak ko may ubo at saka sipon. Yung isang anak ko naman may allergy. Tapos yung ganun. Ako naman po mayroon din pong tonsillitis. Nabigyan po kami ng mga gamot, ganun. Tsaka vitamins na rin. Sinamantala rin ng ilang kabataan ang bakasyon upang makapagpatuli ng libre. Salamat po dahil tinuli kami ng libre tapos may libre na rin pong gamot tapos may pagkakataon na kaming natuli. Kabilang sa mga medical service na alok ng grupo ay ang free medical at optical consultation, libreng bunot ng ngipin at mayroon ding ipinamigay na gamot at bitamina. Katuwang naman ng UNTV at MCGI sa medical mission ang UP Sigma Kappa Pi Fraternity na nagsagawa ng libreng HIV screening. Samantala, bukod sa medical services, natulungan din ang ilang mga kababayan natin na mayroong problemang legal. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 700 kababayan natin sa Baguio City ang napaglingkuran sa medical, dental at legal mission na hatid ng UNTV at Members Church of God International. Ako si Mirasol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali, God bless.